gap ng Espiritu, naging matatag po ang pinagtibay niya, na tumanggap naman at nakipagtotoo sa kanyang kabutihan at kabanalan. Kaya ikaw na nakatanggap, pinagsusumakitan mo bang patuloy na matupad ang kalooban niya? Magalak at magpuri, sapagkat patutoong siya'y nadarama mo't kinikilala mo. Isang halimbawang patutoong nauna ang Hesukristo. Kaya tinyong pakinggan mula kay Juan. Wala akong ginagawa sa sarili ko, lamang humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit, may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa kalooban na katotohanan. Hindi na kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Maliwanag ang katotohanan ng ginagawa ng isang anak ay hindi ganang kanya, kundi tinutupad ng isang anak na Hesukristo ang kalooban ng Ama at kanyang kagustuhan. Sa makatwid, kung tuwiran ngang tinanggap ng tao ang Ama, nakagagawa siya ng mabuti, tumutupad siya sa mabuti, hindi ganang kanyang kalooban ang sinusunod niya, kundi ang kalooban ng taon ay patutuong suma sa kanyang espiritu ng katotohanan at kaloob ng Ama, yaong espiritong iyon. Sa makatwid, mga mahal ko, nabuhay ang katotohanan sa buhay ng taong tumanggap at nakilala ang katotohanan sa mga tumutupad, na isasabuhay ang salita ng Ama ng hindi lamang sa iyo, kundi para sa kapwa mo, tao. Mapalad at magsigalak ang mga nagmimiting tumupad sa kalooban ng Ama at patuloy na tinutupad ang kagustuhan niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Bilang tao, mahirap ang magbago. Lalo tigit kung nahirati ka na, nakagiwan mo na yung gayong pag-uugali. Yung laging nakasigaw, laging galit. Subalit, mayroon nga palang dapat tanggaping totoo at makipagtotoo ang tao. Yaon ay ang totoong espiritu, ang makatotohanang espiritu, ang mabuting espiritu at banal na espiritu. Upang kung sino ka, sa hindi mo kayang pigiling sarili mo, may magpigil nito at magsabuhay sa pagbabagong buhay mo. Buhay ba ang Ama? Ngunit at pasubali, paanong kakamtin lahat ito ng tao? Kung iniisip niya mang magbago, subalit ayaw niyang magpakatotoo, magaganap ba ang ganap na pagbabago? Hindi kailanman, mga mahal ko. Sapagkat ang nais magbago, umiiwas sa mga gawang hindi na marapat.
Tumatalikod na sa mga gawang hindi na dapat, sapagkat nang matutunan mo ang kabutihan ng Ama, ang inalam mo kung papaano mo aalamin pa ang kanyang kadakilaan na iangkop sa iyong sarili ang kanyang kabanalan. Kaya sa mga nagmimithi na nagpapakatotoo, hindi mahirap tupdin ang kanyang kagustuhan, kundi napakagaan sa kalooban, sapagkat hindi ganang ikaw ang tumatupad at gumaganap, kundi ang kanyang espiritong iyong tinanggap upang gawin kang marapat sa kanyang pananaw. Buhay ba ang Ama? Subalit hindi ganang maunawaan ito ng lahat, nang dahil hindi pa nga tapat at ganap ang pagtanggap. Subalit mga mahal ko, bilang na ginaganap ng tao sa lupa. Siya ang magpapabago sa mahirap gawin ng tao, sapagkat walang mahirap sa kanya, lahat ay magaan niyang may gagawad kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang mabulusok na pag-iisip at bulusok na damdamin, sa sang-iglap nawawala ang kabutihan. Sapagkat kapag nanaigang bulusok na pag-iisip at bulusok na damdamin, namamatay ang kabanalan. Sa makatwid, mga mahal ko, kung nais ng taong mabuhay sa tuwina ang kabutihan sa kanyang damdamin, sa kanyang pag-iisip, huwag niyang mithiin ang kanyang pag-uugaling hindi mawari niya. Bakit hindi niya ito matutulan at mapigil nang dahil kung binibigay sa iyo ng Ama, pinagkakalob niya sa iyo, inaayawan mo. Kung pinipili ka, subalit matigas ang loob mo, ayaw mong gawin ng para sa Kanya, at nananaigang iyong pagkatao, ang iyong damdaming makasarili, na patuloy mong binubuhay at sinisibol sa iyong sarili. Mga mahal, maaangkupan kayo ng lahat ng kabutihan ng Ama, kung tuwirang siya'y inyong tapat na tatanggapin sa puso niyo. Kaya, ang bawat mahirap ay magaan na pagtupad sa mga anak niyang marapat na sa Kanya'y tumanggap. Mga mahal ko, hindi magagawa ng isang Jesus na tao ang ginampanan bilang Hesukristo kung marupok na tao at pagkataong pagkatao. Subalit pinatotohanan ng isang Hesukristo ang kapuspusan ng Espiritong kabanalan na taglay. Siyang nagbigay paraan at kaparaanan upang tuparin ang kabanalan at kaputihan ng Ama na maisiwalat mailahad sa lupa at matupad ang kanyang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nasa Espiritu ka na at marunong ka nang magnilay, mapag-aaralan mo ang tao. Bakit nga kaya kumisan, halimbawa sa magulang, sasabihin niya mahal niya ang kanyang anak, subalit sa kaunting dahilan, nasasaktan niya ang damdamin ng kanyang anak. Ang anak naman, sasabihin mahal ang magulang, subalit kumisan hindi maabot ang kagustuhan ng magulang na para sa ikabubuti at mabubuti para sa kanya. Bakit nga po ba, mga minamahal ko?
Yaon ang katotohanan na ang pangunawa ay wala pa. Malabo pa, kumbaga sa isang salamin, marami ng pilat. Hindi mo makitang maliwanag kung ano itsura mo. Nang dahil maraming batik. Ano kaya ang ganap na pagpapalinis o ganap na ikalilinis? Wala palang paraan, kundi ang makipagtotoo ka. Nakapagtuwiran mo ng tinanggap ang Ama sa buhay mo, kung sino siya'y alamin mo, huwag ang inaalam mo lamang ay ang sarili mo. Kung ano siya'y pakinggan mo, yamang alam mong siya ang Diyos Ama mo. Huwag ang pakikinggan mo'y sarili mo lamang. Sapagkat habang pinakikinggan mo ang sarili mo, inalilisya ka sa kanyang kabanalan. Subalit kapag siyang pinakinggan mo at dinama mo, ang iyong pagkataong malayo sa kanya ay lumalapit at napapalapit ng gusto. Subukan nyo. Baka subukan nyo, mga mahal ko, at mapapatotohanan yung bawang katotohanan ang tinuturan ko sa inyo. Sapagkat kung paano mo idinadarang ang isang kanin sa apoy, kung walang tubig ito, paano maluluto? Kaya't kailangang tubigan siya na tama't angkop sa tubigan mo at marunong ka magluto, magagawa mo ito. Ganyan ang Ama. Ang sino mang anak niya ay kilala niya. Batin niya kung papaano niya aangkupan ang bawat isa. Subalit, katulad ng bigas na sinasaing, may tubig na ito. Kapag isinalang mo sa apoy, sa kanya, hindi mo mapapatotohan ang totoong totoo siya at hindi mo makikilalang kahiwaga at kadakilan niya sapagkat tumugot ka na ng paghahanap sa kanya. Kaya't kung patuloy mo siyang hahanap, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sa papaanong paraan mo ito gagawin? Nasa damdamin ito, mga mahal ko. Kung ang damdamin mong binuhay niya ay tinanggap mo ng totoo siya, pag sumakitan mong wag nang mamatay ito, kundi pag sumikapan mong patuloy na mabuhay, upang patuloy niyang mapakilala sa iyo kung sino siyang walang maliw na magmahal ng tapat. Walang pasubaling hinihinging kapalit o kabayaran bago kabigyan, bago kanya bahaginan ng kung ano ang iyong kailangan, sapagkat hindi ka pa humihingi. Alam niya na kung ano ang kailangan mo sa bawat araw. Sa makatwid, upang makita mo kung gaano siya kahiwaga at kadakila, tuparin mo ang kanyang salita, sa buhay mo na may gawa. Huwag lamang pag-aralan, kundi yamang pinag-aralan mo, gawin mong magsabuhay, at nang mapatotohanan mong ang kanyang salita'y walang pagkabula. Mga mahal, ang tao ay may damdamin.
kanya-kanyang damdamin, kanya-kanyang pag-iisip, kanya-kanyang hinahanap. Subalit ang marapat niyong maging isang damdamin na lahat ay ang kalooban at damdamin mula sa Ama at sa Anak. Upang magawa ninyong tupdin kung ano ang hinihingin ng pagkakataon sa inyong pagbabagong buhay ay makatupad at makasunod sa Kanya. Sapagkat minsan lamang daraan sa buhay ng tao ang Ama, na kung sasayangin mo pa at babaliwalain mo, maaring sa bandang huli, pagsisihan mo tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kung minsan sa simpleng kasalanan, baliwala sa tao ito, at ang katwiran, venial sin, hindi mortal sin. Simple lang yan, mapapatawad ako ng Ama. Tama. Kahit napakalaking kasalanan, mapapatawad ka. Subalit ano ang naganap na pagbabago sa iyong pagkatao kung miya'y pagkakasala ang inuulit-ulit mo? Mayroon bang nagawang pagbabago ang pagsisisi mo? Mayroon bang nagawang pagbabago ang paghahanap mo? Kung walang naging pagbabago sa iyo, anong silbi ng kinilala mo? At anong naging kabuluhan ng tinanggap mong Diyos, Ama ng buhay mo? Sa makatwid, ang pagtanggap ay nagkakaroon ng pagbabago. At ang pagbabagong ito, siyang pasimula upang kung papaano mo natanggap at kinilala ang iyong tinanggap, mapatotohanan mong totoong buhay siya sa pakikipagtotoo mo na relasyon